araw na ang nakalipas na tunghayan po ninyo dito sa 24 oras yung pagsagip ng mga otoridad sa isang kasambahay na minamaltrato umano ng kanyang amo. At ngayon may sinumpaang salaysay na po ang biktima kung saan nakadetalye ang umano'y kalupitan na kanyang sinapi. Lumuwas na rin pa Maynila ang kanyang ina na galing pa sa Iloilo. Nakatutok si Chino Gaston. Nangutang pa at halos mamalimos ng pera si Aling Lin para mabuno ang pamasahe mula Iloilo paluwas ng Maynila. Si Aling Lin, di tunay na pangalan, ang ina ni Violi, ang kasambahay na ni-rescue ng mga otoridad mula sa kamay ng kanyang mga mapagmalupit na amo nitong 4 ng Enero. Nagtungo si Aling Lin sa tanggapan ng DSWD NCR kung saan kinukupkop at sumasailalim sa counseling si Violi. Pero di nito nakita ang anak. Sabi ng DSWD, sumasailalim pa raw kasi si Violi sa counseling. Kaya sabik mang makita ang anak, kailangan pang magtiis ni Aling Lin. Nung nalaman ko, naku po, iyak lang ako ng iyak. Hindi ako makagawa sa bahay. Umaalis ako nang hindi ako nagpapaalam. Kahit saan-saan lang ako nagpupunta para humingi ng tulong. Gusto ko kasi makapunta ko dito kaagad niya. Sa kanyang sinumpaang salaysay, ikinumento ni Violi kung paano siya sinasaktan ng among sina Mario at Cynthia Rehis. Kung hindi sampal, suntok o pagsundot ng kutsilyo sa likuran at tiyan, bine-baseball bat rin daw siya at pinupukpok ang kamay ng martilyo. Kinakadena rin daw siya ng kanyang mga amo at kadalas ay hindi pinapakain. Sinampahan na ng Manila Police District Women's Desk ang mag-asawang Rehis ng reklamong paglabag sa RA 9208 o Trafficking in Persons, Serious Illegal Detention at Physical Injuries. Balak ding sampahan ng mag-asawa ng paglabag ng Labor Code dahil sa hindi pagbibigay ng sweldo ni Violi sa loob ng 2 taon. Nagtrabaho yung tao ng 2.5 years. So magtototal yung kanya ng 77,000 something. Hindi kasi siya pinasusweldohan mula nung pumasok siya. Sinubukan namin puntahan ang bahay kung saan na-rescue si Violi pero wala na raw tao rito. Batay sa salaysay ni Violi, may bahay din daw ang mag-asawa sa Ayala, Alabang. At large ang turing ngayon ng mga pulis sa mag-asawang Rehis. Bukod sa kanyang pagpapagamot at counseling, tutulungan rin daw ng DSWD si Violi na makapagpundar ng sariling kabuhayan para naman maibsan ang kahirapan na siyang unang nagtulak sa kanyang makipagsapalaran dito sa Metro Manila. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Muling nagpulong ang tinatawag na panel ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC kaugnay sa naging madugong pang-hostage sa bus noong nakaraang Agosto. Muli, ang kakayahan ng mga pulis na tumugon sa krisis ang binusisi. Nakatutok si Teresa Andrada. Umani ng batikos hanggang sa ibang bansa ang palpak na paghawak ng mga otoridad sa August 23 Quirino bus hostage taking na ikinasawi ng 8 turista mula sa Hong Kong. Sa kanilang report, tinukoy ng IIRC panel ang kakulangan sa training at gamit ng mga pulis at kabiguang ma-establish ang Crisis Management Committee na dahilan daw kung bakit nauwi sa trahedya ang insidente. Kanina, sa muling pagpulong ng IIRC panel, ang manual ng PNP sa pagtugon sa crisis situation ang kanilang binusisi. Phase 2 is the institutional review of all existing procedures. The bottom line is we do not want a repeat of that very unfortunate incident in the sense that we were unable to prevent the loss of lives. Ang Crisis Management Manual of 2000 ang ginagamit ng PNP sa pagresponde sa anumang krisis. Nakapaloob dito ang pagbuo ng isang Crisis Management Committee o CMC. Unang sumalang bilang resource person ang Deputy Chief for Operations ng PNP na si Deputy Director General Benjamin Belarmino. Ayon kay Belarmino, dapat sumailalim sa training ng paghawak ng crisis situation ang lahat ng kumakatawan sa CMC. Matatanda ang inamin ni DILG Undersecretary Rico Puno sa IRRC panel noon na wala siyang training sa paghawak ng hostage situation. We have to involve everybody, especially the local executives and even trained cabinet members.
Sa nationwide level, ang CMC ay binubuo ng Secretary ng DILG bilang chairman, DSWD, DOJ, PNP at AFP. Ang pinakamataas na local official naman gaya ng mayor ang namumuno ng CMC sa local level. Dapat rin daw i-identify kung ano ang function ng bawat miyembro ng CMC. Hindi raw kasi naging malinaw ang papel ng chairman ng CMC at on-scene ground commander noong kasagsagan ng hostage crisis. Iminungkahi rin ni Bellarmino ang pagtatalaga ng grupo na hahawak sa intelligence gathering at mga psychologist. Baka isama na rin daw ang pagbuo ng isang rapid deployment team. Ito yung parang SWAT, which is akin to yung Special Action Force natin na this should be deployed, this can be deployed wherever. Sa susunod na linggo, target ng IIRC na isumite kay Pangulong Aquino ang kanilang rekomendasyon. Inaayos na raw ng palasyo ngayon ang plano sa pagpapadala sa Hong Kong ng mga testigo. Si De Lima ang isa sa 116 na testigo na hiniling ng Hong Kong na dumalo sa inquest proceedings sa February 14. Teresa Andrada, Nakatuto, 24 Oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, eto na ang mga baon kong chika for tonight. Eugene Domingo, nagbigay ng ilang detalye tungkol sa kissing scene nila ni Richard Gutierrez sa Valentine movie. Uge, di raw kinaya ang halik ni Chard. At matapos ang pinag-usapang kasalan, Regine Velasquez, balik trabaho na kahit may sakit pa. Nagkwento rin tungkol sa buhay may asawa. Ang mga detalye niyan at iba pang showbiz scoops, ichichika ko sa inyo maya-maya lang. Epekto ng masungit na panahon sa kanilang lugar ay binahagi ng ating mga youth scooper tulad na lang ng nabiyak na kalsada sa Eastern Samar dahil sa paglambot ng lupa. Nakatutok si Josh Villanueva. Mistulang tinamaan ng malakas na lindol ang barangay Lipata sa Paranas, Western Samar. Nagkaroon ng malaking biyak sa kalsada roon kasunod ng paglambot ng lupa dahil sa mga pag-ulan. Ayon kay Youth Scooper Amado Gabihan, wala namang nasaktan pero lumikas na ang mga naapektuhan. Lubha na kasing delikado ang pundasyon ng mga bahay. Sa Can Avid, Eastern Samar naman, hanggang bubong ang baha sa ilang lugar mula pa nitong linggo. Umapaw raw ang ilog dahil sa ilang araw na malakas na pag-ulan. Ang mga litrato ay kuha ni Youth Scooper Randy Dalio. Kumpara naman nung isang linggo, di hamak na mas mababa na ang baha ngayon sa San Francisco, Agusan del Sur. Ayon kay Youth Scooper Ariel Tagayon, pinuntahan na ng lokal na pamahalaan ng mga apektado pa ring residente para abutan ng tulong. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang po ang mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-scoop ninyo. Susunod! Ang mga Ascals na yan ng Pilipinas, todo ensayo para sa kauna-una nilang laban ngayong taong ito. Ang kanilang makakalaban, Mongolia. Manny Pacquiao, pumirma na ng kontrata para sa bakbakan nila ni Sugar Shane Mosley. Mahigit 3 milyong Pilipino nagugutom batay sa survey. Matinding baha sa Australia, mga sasakyan tinangay. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras. How smart am I?